ipinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ipinag-utos niya ang mga pagpatay sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ito ni Bato habang nananawagan kay President Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya mula sa pag-aresto ng ICC o International Criminal Court. Protektahan daw siya bilang isang Pilipino. Pero mga kapwa rin niya Pilipino ang tinatayang mahigit 30,000 na pinatay sa war on drugs operations o kaya naman ay biktima ng extrajudicial killings sa panahon ng Duterte administration. Ang mga tinukoy na drug suspects, isa-isang itinutumba sa umano'y lehitimong anti-drug operations. At ang sabi ng mga pulis, nanlaban ang aarestuhin kaya napilitan silang barilin. Pinatay ng walang pag-aresto, walang investigasyon, walang korte, walang depensa, walang due process. Halos lahat ng mga biktima paihirap at may posibilidad na marami sa kanila ay inosente. Ang napakalaking bilang na ito ng mga nasawi ang nais ng ICC na mabigyang katarungan kaya nito ipinaaresto ang senador. Katarungang pinupunterya rin sa nakatakdang paglilitis ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Mahigit 1 taong nang nakakulong sa The Hague, Netherlands ang dating presidente. Sa pagbinig sa kanyang confirmation of charges February na yung taon, pinangalanan si Bato bilang isa sa co-perpetrator sa war on drugs ni Duterte. Kaya naman ang ICC ang naglabas ng arrest warrant laban sa senador noong November 6, 2025. Arestado na sana si Bato nitong May 11 pero prinotektahan siya ng Senado hanggang makatakas madaling araw nitong May 14. Ngayon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado. Ngayon, wala umanong nakakaalam kung nasaan na si Bato. Hindi alam ng Senado, maging ng kanyang mga abogado. Si Senator Bato. Ang paglalaho niyang muli ay katumbas ng naglalaho at manlalabong hustisya para sa libo-libong pinatay ng war on drugs ni Duterte at ni Bato de la Rosa.